So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, merong pinapakalat na naratibo ang mga ang mga DDS, na kesyo parang natatakot na daw po ang gobyerno sa maaaring gawin ng Iglesia ni Cristo sa kanila. Dahil kagabi daw po, nagkaroon daw ng emergency meeting ang Malacanang kasama ang House of Representatives. Totoo nga ba ito? Yan yung pag-uusapan natin. Kung totoo nga ba na nagkaroon ng emergency meeting kagabi. According dito sa balita, mga minamahal, yan. Just in, Presidential Communication Office, PCO confirms that President Marcos met members of the House of Representatives for a fellowship night in Malacanang. Iba po yung emergency meeting sa fellowship night. At saka beside, kung emergency meeting man po iyan, hindi na po yan na-broadcast sa mainstream media. Hindi na po nagsalita ang Presidential Communication Office kung emergency meeting yan. Diba? Bakit pa nila i-broadcast? Emergency nga. So, the occasion came after the filing of 2 impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. The gathering is meant to be a fellowship between the Office of the President and members of the House of Representatives, which was already scheduled some time ago. The event is for close-in coverage only. Gets ninyo? Close-in coverage, walang media na nakapasok, kahit pa photographer, wala. At itong fellowship night na to, nakalagay naman dito, the gathering is meant to be a fellowship between the Office of the President, member of the House of Representatives, which was already scheduled some time ago. Matagal na pong naka-scheduled yung fellowship night nila. So, hindi po ninyo pwedeng sabing emergency meeting dahil natatakot ang gobyerno, ang pamahalaang ito sa nangyaring pagkilos ng Iglesia ni Cristo. At beside mga minamahal, hindi naman po tagapamahala yung nagsalita. 'Di ba? Pwedeng they drop the bomb, but to make sure na talagang totoo, 'di ba, na yung rally na i-organize nila, much better na mas marinig natin sa mismong taga-pamahala. Diba? Kasi malinaw naman, mga minamahal, na sinabi ng lalaki doon sa Net25 na sinusuportahan nila yung sinabi ng ating presidente na huwag ipa-impeach itong si Sara. Sumusuporta sila sa sinabi ni PBBM. So bakit hindi ini-include ng mga DDS, 'di ba? Na mga diehard balahura supporter na yung sinusuportahan doon is yung mensahe ng ating presidente. Pero, medyo tagilid lang tayo sa sinabi nila na sila ay nag-organize ng rallying mapayapa. Medyo tagilid lang ako doon. Kasi, in the first place, wala pong rallying mapayapa. Lahat ng rally ay magulo. And when you entered into a politics na in the first place, you are a religious group, diba? Magulo talaga. So, medyo doon lang tagilid na sasabi nila yung rallying ino-organize nila is mapayapa. Para sa akin, hindi po mapayapa ang pagrarally. Wala pong mapayapa sa rally. Yun lang yung punto ko. Okay. Pag-usapan natin, yung sinasabi ng mga DDS na natatakot daw po, mga minamahal, ang administrasyon dito sa INC. Ba't naman po matatakot yung ating pamahalaan sa Iglesia ni Cristo? Hindi pa nga po nagsasalita yung pinaka nandoon sa taas. At saka, paano nyo na-confirm na yung pinag-uusapan doon is yung sa INC? Yung parang natakot sila sa ginawa ng INC kaya nagkaroon ng emergency meeting. Maybe yung pinag-usapan doon is yung impeachment. Whether ipupush to or wag. 'Di ba? Kasi una na nga sinabi ng ating presidente na wag. Pero hindi natin hawak yung isip ng mga kongresista. Whether they push it or not, malalaman natin yan sa mga susunod na araw. 'Di ba? Pero it doesn't mean na pinag-usapan doon yung sa INC. Hindi naman po balahura ang ating presidente na isasama sa issue yung Iglesia ni Cristo.
'Diba? Hindi naman po gano'n ang ating pamahalaan ng ating gobyerno na so much politicking, 'di ba? Hindi naman po gano'n. So, ang akin lang dito, bago sana mag-isip, itong mga DDS na to na kumakampi sa kanila yung INC, well, medyo lang naman. Kasi ang rally na to, tingnan nyo para kay Sara, ngayon lang nagsalita. Pero yung iniisip nilang naratibo, mukhang malabo. Mukhang malabo. Malabo yun yung iisipin nila na yung INC mag-aakla sa ating gobyerno. Kasi ang alam ko yung INC, hindi ganun yung pag-uugali. Alam natin na yung Iglesia ni Cristo ay hindi po ganun. At saka hindi naman po sila, siguro sa impeachment, 'di ba? Maybe against sila. Kasi kaguluhan to sa ating bayan. Pero yung sasabihin na magpapakamatay sila para sa isang pamilya, mukhang malabo, 'di ba? Para sa akin mukhang malabo 'yun kung 'yun yung titingnan natin. So, eto, mga minamahal. Ay, oo nga pala, maidagdag ko. Maybe, baka sa napag-usapan din kagabi doon sa fellowship night, alam naman natin na nandun yung impeachment, 'di ba? Given na 'yan. Pero baka pinapili ng option yung mga kongresista. Ano, mag-go kayo sa impeachment or mag-go kayo sa plunder? Pwedeng ganun. Pwedeng ganun yung napag-usapan kagabi. Na, ano yung gusto ninyo? Impeachment or plunder? Kasi sa plunder, may malaki talagang nakikitang butas dito kay Sara Duterte. Sa impeachment naman, although may grounds naman talaga for impeachment, kaya nga lang iniisip din ata ng ating gobyerno na masasagasaan ang trabaho nyo this 2025. Magmi-midterm election na. Diba? Masasagasaan. Siguro maybe iniisip din yan ng ating pamahalaan. So, hindi kayo makakapag-focus sa work ninyo. Tawag dito, yung mga trabaho ninyo maaabala kasi magpo-focus kayo dito kasi aabutin niya ng 5 to 6 months. 'Di ba? So, maybe, kung hindi man ngayon, baka after ng midterm election, doon i-push to yung impeachment. Hindi lang natin sure. 'Di ba? Or else, baka pinapili sila na plunder. Kasi ito, mas malaki dito eh. 'Di ba? Above 15 million plunder na yan. Maybe lang kung ako lang yung tatanungin. Pero, para sa akin, hindi na involve yung INC sa pinag-uusapan or natatakot yung gobyerno, walang ganon. Para sa akin na, parang hindi naman ata. Masyado lang pinapalala ng mga DDS yung mga pangyayari. Na parang kesyo, tinatakot nila yung gobyerno na, nako, yung INC, ano na yan, talaga build up na sila, galit na sila sa bangag na presidente. Parang ganon. 'Di ba? Masyadong taken out of context ito mga DDS. Kasi, tawag dito, massive failure talaga yung nangyari sa kanila sa EDSA People Power 3 na sinasagawa nila. Massive failure yun. Oo. Na ilang araw na sila doon pero hindi pa din tumitigil sa kakarali. Tapos, ano yung nangyari? Diba? Wala. Hindi naman napatalsik yung gobyerno. Nagalit ba yung ibang padre sa kanila? Kasi ang iingay, ang gugulo, hindi na marunong rumispeto, doon na umiihi, ang babantot, ganyan. So, massive failure. Sa madaling sabi, naghahanap sila ng kakampi. Maybe, ganon. Diba? Tapos bigla na nilang i-content, INC, puntahan na dito sa EDSA. hindi pa nga na-schedule kung kailan yung ino-organize na rally na yun. May magko-content, EDSA People Power 3, INC paparating na. Yung mga ganong mga discrepancy nila. Nakakatawa na lang talagang isipin na masyadong taken out of context. Pinapalala nila yung every situation. At beside mga minamahal, wala naman tayong mapupulot sa mga na yan, 'di ba? Sa mga nag-vlogger na nagvo-vlog diyan sa EDSA, ang ingay lang. Oo, para lang kumita for the views maybe, ganyan. 'Di ba? Alright. So, yun po, mga minamahal, ako po ay magpapaalam na dahil gutom na po ang aking nokma. Charis. It's me again. Pahingi lang ako ng like. Tapos i-share nyo. Tapos comment na din kayo. Binabasa ko yan.
Oo, binabasa ko yan. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.